Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang pagmamano po. Andito naman sa ating channel mga kaibigan ay talagang baka na-enjoy naman kasi may mga nag-ano naman sa atin mga kaibigan, may mga nanonood naman sa atin at saka nag-comment, bago tayo mag-umpisa sa ating topic mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay sa ating kaibigan na pamilya Cabaluna, Davao City. Sino ba ito? Gil Ruiz pala. Albert Mojado, Cebu. Gigi Sanchez. Adrian Torres. Ricky Gulubkin, Cagayan de Oro. Midas Dasa, Supidin, La Union. Richie Lido, Zamboanga City. At saka si Alfiel Kalina. Bago tayo mag-umpisa sa topic natin mga kaibigan ay sagutin muna natin itong mga tanong ng ating mga kabayan po. Bakit ba daw may lumalabas pag mag-breed tayo, may lumalabas na green leg, dark legged, yellow leg, white leg? Sa mga ganyan naman mga kaibigan ay talagang lumalabas yan kung mag-breed ka. Lalo na pag mag-breed ka, pinasukan mo ng hatches yung manok mo. Tapos sa sunod mga kaibigan, i-cross mo ng ibang manok. May mga tendency talaga mga kaibigan na may mga lumalabas na green legs po dahil sa kasi mga green legs kadalasan mga kaibigan ay hatches talaga yon, yung mga blacks ganoon. Kaya talagang lumalabas yun mga kaibigan, lumalabas talaga yun sa mga kahit ang mga binibreed mo ay puro sila white leg, pero pagdating sa mga anak o apo nila may lumalabas talaga dyan mga kaibigan ng mga green legs, dark legged, katulad ng itong mga white leg lumalabas talaga yan kahit ang manok mo ay sweater, mapuro yellow leg, may lumalabas na white leg. Mayroon talaga yun mga kaibigan. Alam naman natin na ang sweater ay cross sa kilso, ang kilso naman ay white leg yun. Basta ang manok ko mga kaibigan ay makross sa kilso, round head, at saka itong itong claret, talagang asahan nyo yan mga kaibigan na may lumalabas talaga na white leg. Depende kasi yun sa ipasok natin mga kaibigan sa manok natin. Kung sakaling may lumalabas na mga dirty feet, siguradong nakapasukan yan ng yung brown red mga kaibigan. Alam naman natin yun mga kaibigan na pag may ipasok ang ibang manok sa beast blood mo, tapos ang beast blood mo kaya puro white leg yan, tapos ang napasok mo sa dati na yellow leg, may tendency talaga mga kaibigan na may lumalabas na yellow leg po. At saka itong kulay naman, dalawa lang yan mga kaibigan. Pag mag-breed ka kahit sweater o brown hair, may lumalabas talaga na dark at saka light po. Depende kasi yun mga kaibigan, kasi katulad ng mga sweaters po, may lumalabas talaga dyan mga kaibigan na medyo dark siya, medyo light siya, light na pagkakulay po. Depende kasi yan mga kaibigan sa anong may pasok mo doon sa manok na yung binibreed mo. Lumalabas talaga yan mga kaibigan. Pero pag magsabit ay yung isang strain po katulad ng sweater, may lumalabas na bulik, nako, iba na rin, ibang usapan naman yun mga kaibigan. Masabi ko dyan, ang nakuha mo hindi po puro mga kaibigan. Kasi pag puro po, ibig sabihin street breed, sabihin natin golden boy, tapos binibreed mo, ay may lumalabas na bulik, sabihin mo throwback to, nako. Hindi po, malaking questionable po yan mga kaibigan. Pag may lumalabas na bulik,
sabihin na natin po na hindi puro yung nakuha po. Pag red to red naman mga kaibigan, lalo na sa mga sweaters po, hindi talaga magtapon yan ng mga bulik o ano man yan. Pag mayroong mga ganun mga kaibigan, ay expected na yun na nakuha mo hindi street breed po o puro mga kaibigan. Pero ganun talaga yun. Talaga mag-iingat tayo kung saan tayo kukuha. Doon talaga sa mga legit na breeder o kahit hindi legit, basta marunong mag-breed, hindi ka talaga mabigyan ng mga ganong klaseng manok po. At saka, lalo na pag may presyo mga kaibigan, ako. At saka may isang tanong dito mga kaibigan na ano daw, yung bakit daw bunutan ng buntot yung isang manok na mag-edad pa ng 3.5 months to 4 months, bunutan daw. Kasi mga kaibigan, ang purpose yan, lalo na pag commercial breeder ka, pagdating kasi niya ng mga 7 months to 8 months mga kaibigan, tumutubo na po yan mga kaibigan. At saka ito kasi yung pangalawang ano po, yung magano na medyo lumalapad na yung mga buntot nila. Pagdating ng 8 months mga kaibigan, parang 11 months na po ang dating ng manok mga kaibigan. At saka maganda na po ang kinalabasan ng mga buntot nila mga kaibigan, medyo malalapad na. At saka talagang fully ano na po. Kaya yun ang purpose dyan mga kaibigan, wala namang iba siguro. Kasi ako breeder din, alam ko rin kung bakit nila ginagawa yun. Pero ingatan nyo lang mga kaibigan na pagbunot nyo, huwag nyo ilagay yung binubunutan yung manok sa medyo mabuhangin po. Kasi mga kaibigan, yan po ang tendency ng mga balahibo nila, yung lalo na sa sa buntot. Mapasukan ng bato yung ano nila mga kaibigan, yung sa tubuan talaga ng buntot. Nako, ang tawag namin doon mga kaibigan ay mabulag po. Ilang bisis na akong dyan mga kaibigan, binunutan ko yung gold ko na napakagandang forma po. Nilagay ko sa fly pin. Yung fly pin namin mga kaibigan, medyo mabuhangin yun. Kasi siyempre, sila magkaykay dyan, medyo maliligo sa buhangin. Napasukan. Ay hindi na nakatubo mga kaibigan. Siguro mga tatlong balahibo siguro yung mga kaibigan. Pangit na yung manok po. Kaya ingatan natin yun. Mas maganda talaga yun. Ilagay natin sa medyo damuhan po para walang mga na mangyayari mga kaibigan sa manok natin, kasi napaka-importante yun mga kaibigan, buntot. Yun ang nagdala ng panimbang ng manok natin, lalo na pag sa iri mga kaibigan. Totoo yan. Ay talagang ilagay nyo sa medyo damuhan po, yung medyo walang mga buhangin mga kaibigan, para iwas na lang sa po na hindi masira yung mga buntot ng ating mga manok. Ilang bisis ko na yan mga kaibigan. At saka kung magbunot talaga kayo, pinaka-eksakto po ay 3 months and a half mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo alam yun, medyo madilid yung pagtubo ng manok. Umabot na ng 8 months yung manok mo, hindi pa kumplito mga kaibigan. Pero pag 3 months mga kaibigan, o 3 and a half months, pagdating ng 8 months mga kaibigan, talagang formado na ang buntot po. Yan po ang mga ginagawa ng mga commercial breeder, lalo na sa mga yung breeder vlogger. Talaga nakita ko po, binunutan nila. So tayo naman ay talaga observant tayo. Ay sa atin, binunutan natin, pero ilagay natin sa medyo damuhan po para iwas tayo na masira yung pagtubo ng ating mga buntot ng ating mga alaga po. Kasi yun ang nagdala ng kagandahan ng isang manok, yung buntot po. Ito yan yun lang ating may share dyan. Talaga masagutin natin kung may mga alam tayo. Pag wala naman hindi po. Kasi may nag-comment kahapon kaibigan na, boss, pag mananalo, marami daw kaibigan na sumusunod. Totoo naman yan. Hindi naman natin yan mga kaibigan, at pag manalo ka talaga, maraming sumusunod, lalo na pag mahilig ka bumili ng beer pagkatapos. Pero pag pag matalo daw, wala daw, sulo mo lang daw. Totoo naman yun, natural naman yun mga kaibigan Alam nga naman, sumusunod sila sa'yo, talo ka pa. Alam na nila na hindi ka bumibili na kung ano man yun. Di ba? Okay lang yun mga kaibigan, basta sa atin ay palagi lang natin isipin na magpusta tayo. Ay yung lang natin mga kaibigan, yung kaya lang natin po. 3-5, pwede na yun. Bahala na kung basta makita lang natin yung away. Lalo na pag manalo mga kaibigan, baka yung kapital mo ng 3-5, maubos pa yan. Lalo na pag may kaibigan ka, ang galing magsalita po. Ang galing lang manok po, grabe ang gating. Tayo mga kaibigan, talagang matat sa'yo dyan kasi manok natin yan di ba? Beer pa, di ba? Ubos ang puhunan po. Alam nyo na, di ba? Ay, ang ating pag-usapan ngayon mga kaibigan ay itong po. Paano ba natin malaman ang isang manok ay quality? Ay, number 1 natin na dyan mga kaibigan ay
pakiramdaman, yung purma talaga. Alam naman natin yon, yung talagang makintab yung mga balahibo, 45 ang buntot, at saka makita naman natin yung napaka-healthy yung manok, mga kaibigan. Isa yung, mga kaibigan, yung medyo makintab yung mga balahibo, at saka yung mata na medyo luwang-luwa. At saka sa akin, mga kaibigan, hindi lang po matatawag na quality ang isang manok pag hindi mo ibinitaw yan, mga kaibigan, kasi naanuhan ko na yan dati, mga kaibigan. May nakita akong medyo magagandang manok sa kapitbahay lang namin, binili ko na agad, hindi ko na ibinitaw. Ang ganda ng purma, mga kaibigan, talaga sweeter na sweeter, pumpkin pa. Pero pag dating sa bahay, magbitaw ko, nakulangan ako sa palo po, tayo naman, mga kaibigan, medyo nahiya tayong ibalik. Pag kinuha mo na yun, mga kaibigan, huwag mo nang ibalik kahit gaano pa yan basura yung manok na kinuha mo. Ikaw ang nagkuha dapat saka mo kinuha yun, bago mo kinuha yun, mga kaibigan, ibinitaw mo muna. Kasi ang manok, mga kaibigan, ako naman magbase ako lalo na pag ilaban mo, magbase ako sa manok, mga kaibigan, na quality po ay dun sa nakita kong away na may mga palo talaga. Yun ang tinatawag na quality kong manok. Pero pag whole po, mga kaibigan, pag tinatawag natin quality, di kalakip na yung purmahan doon, mga kaibigan. Magandang purma, may mga palo talaga. Yun ang tinatawag na quality ng manok, mga kaibigan. Pero pag isang tingin mo lang, sabihin mo na kagad na quality, ang ganda. Naku, wag po. Kasi sa akin dyan, mga kaibigan, pag sinasabi mong quality ng manok, hindi na mawala. Automatic given na yung palo doon, mga kaibigan, na mayroon talaga mga palo. O mayroon bang estilo sa laban na napakagaling, di ba? Quality. Pag sinasabing quality, may presyo talaga yan, quality. May forma, may mga palo ang isang manok, yan natin matatawag na quality ang isang manok po. 45 ang buntot, medyo maganda ang forma ng katawan, may balikat talaga, puso ng saging yung formahan. Kasi, mga kaibigan, pag pili tayo ng manok, nandun na yung forma talaga ng katawan ang unahin natin, at saka itong buntot po. Kasi ang buntot, mga kaibigan, pag medyo paling siya o squirrel tail siya, parang medyo di tayo makatawag sa isang manok na quality pag ang buntot ay paling, medyo squirrel tail o medyo pababa. Yung 45 talaga pero ang gusto ko sa manok, kaibigan, lalo na pag sweaters po, ay 50 degrees. Kasi pagdating na medyo may edad sila, pag 45 yun, may iba-iba naman tayo paniwala, mga kaibigan. Okay naman yung 45 siya sa stag siya, okay lang naman yun, depende na lang sa atin yun, mga kaibigan. Pero pag sweaters talaga, ang gusto ko, kasi malago kasi yung mga buntot ng sweaters, mga kaibigan, lalo na pagdating ng medyo may edad na sila, ay talagang nag-anuhan po, na medyo nagtataasan yung mga buntot nila, mga kaibigan. Talagang lumalago po ng gusto. Sa sweater lang sa nakita ko po, kasi tayo naman ay nakapagpagulang na ng mga sweaters dati po. Yun lang, mga kaibigan, na pag sinabi natin quality, automatic na yun, mga kaibigan, given na yung palo, na mayroon talaga mga palo po. Yun lang, mga kaibigan, yun lang ating masabi sa araw na to. Kung nagpapasalamat na mayroon talagang maraming sumusuporta sa atin, nanonood sa atin, at nag-subscribe din sa atin, mga kaibigan. Maraming salamat po.